So, eto, ipaparinig ko sa inyo, ipapaano ko sa inyo mga kababayan, yung interview ni Boy Abunda. Actually, napanood nyo naman siguro, no, mga kababayan. So, reactionan lang natin. Eto. So, buksan natin yung interview ni Boy Abunda kay Yussi Claire Castro. Saan na ba yun? Saan ka na, Yussi? Eto. So whenever I will, another interesting week in Philippine politics and no one can talk about it better than a Ito ha. Mga kababayan, gusto ko lang reactionan. Ma'am Raida Channel, Ma'am Maribeth Quinio, and kay Ma'am Winnie Artus. Ayan, mega love shoutout po. So, eto. Saan na ba si Yussi Claire Castro? Mukhang nawala. Ayan, kay Boy Abunda po ito ha. Mga kababayan. Ayan, may ads lang. I'm 61 and Tai Chi didn't just change my body. It gave me that. Nakakausap ko kasi sila. Ayan po. Tingnan natin ha, mga kababayan. Yung reaction sa interview ni Boy Abunda kay Yussi Claire Castro. Claire, welcome to the interviewer. Isang karangalan dito, Boy. Natutuwa ako dahil matagal tayong hindi nagkita at maraming salamat sa maraming bagay. Naalala kong ginagawa namin ng Akinob na Bunda Tonight. If I remember correctly, natulungan mo kami doon. Because tama ang recollection mo. Now that I'm thinking about it, Laila De Leo was our first guest, but we had to do a run-through. Di ba? Kasi pilot episode. And you very kindly came over to the show. Yes, and remember ko po si Miss Chris Aquila, sabi niya, you're so witty, I like you. Sabi niya sa akin. So thank you for that. Dinala mo ako muli sa pagkakataong yun. Claire, if you were a flower, what are you? Rose? Bakit? Matinik. Sabi nga nila, napakaganda, pero di ba, it can be dangerous because of the thorns. How dangerous are you? Kapag ang kalaban ko ay matinik din, dapat mas matinik ako. Sunrise. Tama, 'di ba? Tama naman mga kababayan, matinik talaga. Una, syempre, no, para sa akin, kung 'di ba, si Yussi Claire Castro gusto niya rose daw siya, so matinik. So maganda pero matinik. So, kahit naman ako siguro, syempre, may pinag-aralan ka eh. 'Di ba? Trial lawyer ka, cum laude ka. Bakit mo hahayaan yung sarili mong apak-apakan ka, mga bobo tang-tang inutil uto-uto mga DDS? 'Di ba? So maganda ka na, matinik ka pa. Aanin mo yung maganda ka lang, doon ka lang bumabawi sa ganda. Kaya nga minsan, uy, bilyonaryo. Bakit pangit yung mukha ko doon sa mga thumbnail ninyo? Uy, bigyan mo nga siya ng magandang picture. Kay diyan na nga lang ako bumawi sa ganda kasi wala akong utak. Di ba? Di ba mga kababayan? Di bali na yung maganda ka, tapos matinik ka pa. Bakit? Rose. Beautiful flower with thorn. Yeah? So, ngayon mga kababayan, anin mo yung ganda ka nga, wala ka ng mga utak. Di ba? Tapos magre-react ka, huy, bilyonaryo. Bakit ang pangit-pangit ng mukha ko doon sa mga thumbnail ninyo sa balita? Uy, bigyan mo nga siya ng maraming picture ko dyan. Kayo naman kasi bilyonaryo. Pag ilagay niyo yung mukha ni Sara Duterte sa thumbnail niyo, gandahan niyo naman. Diyan na nga lang siya bumabawi sa ganda kasi wala siyang utak. Tapos papangitin niyo pa, ang pangit nun, di ba? Continue. Sunset. Sunrise. Sunrise. Your favorite color? Yellow. Alam mo. Buhay buhay siya. Masarap siya sa mata. Masarap siyang i-color sa coloring book. Really? Yes, maganda talaga pag yellow. Bakit? Sa yellow kasi, pag sinabi natin ng yellow dyan, alam naman natin, no? Pag ang yellow, ipasok natin sa politics yan. Yan yung mga liberal. Grupo ng liberal, yellow. Kahit naman ako, ayaw ko ng green. Pero nagsuot ako ngayon ng green. Ibig sabihin kasi ng green, mga kababayan, pera. Ang favorite color ni Yussi Claire Castro is yellow. So pag ipasok natin sa politics yung yellow, actually mga kababayan, pag sinabi natin yellow, liberal yan. Yung liberal, pag i-check mo isa-isa, walang may kaso dyan sa pagnanakaw.
Oh, 'di ba ang ganda ng yellow? Pero pag sinabi mong green, pag sinabi mong kulay green, ibig sabihin pera. Oh, pag mahilig ka sa kulay green, ibig sabihin mahilig ka sa pera. Walang problema pag favorite color mo ay green. Pero pag favorite color mo is green, pag ilagay natin yan sa Arabic, pera ang ibig sabihin ng green. Kaya nga yung iba, sa sobrang suot ng green, ultimo hindi nila pera, ninanakaw nila. 'Di ba? Totoo 'yan, mga kababayan. Kung napansin niyo, 'di ba, dilaw. O, pag dilaw, maaliwalas, maganda. Kapag iguhit mo, lalong-lalo, 'di ba, kapag mag-drawing ka, ano ba ang mga pangunahing kulay? Pag sinabi mong araw, dilaw. Pag kahoy, green. Pag damo, green. Pag lupa, brown. Yung mga mahihilig sa green, pera yun. Kahit ako, mahilig ako sa green. Bakit? Pero yellow-green kasi pera ang ibig sabihin yan. Pero pag sinubrahan mo yung pagiging mahilig mo sa green, magnakaw ka na niyan. Diba? Magnakaw ka na niyan. Kasi pagdating natin sa Arabic, kasi pag sa Arab country, green is money. Green is money. Pero pag pinasubrahan mo, inabuso mo yung pagkahilig mo sa pera, magnakaw ka na. Yung iba nga dyan, yung confidential fund, hindi nga ma-explain, di ba? Hindi mo nga masabi-sabi sino si Mary Grace Piatos, haharap nga daw. Basta, yun yung sabi ni Yusik Castro, kulay yellow ang favorite color niya. Continue. Magaling siya i-color. If you have wings, where would you go? Heaven. Bakit? Siyempre kailangan mong kausapin si Lord. So kung meron daw ang pakpak, saan daw gustong pumunta? Sabi ni Yusik Castro, sa langit. Ako, kung sakali meron akong pakpak, gusto kong mag-travel around the world. Pero yung pagta-travel ko, bigyan ko ng kabuluhan, bigyan ko ng meaning. Una, syempre, hanggat kaya mo pa mag-travel ka. Hanggat kaya mong gumastos, mag-travel ka. Kasi, take note mga kababayan, bilog ang mundo. 8 kontinente meron tayo, billion ang tao. So natural, may karapatan tayong mag-travel. Pero kung ako magkaroon ng pakpak, lilipad ako na may saysay. Hindi yung lilipad ako na walang saysay at tapos ang layo-layo pa ng eleksyon, nangangampanya ka na, di ba? Yung pangit ng ganyan. Kung lilipad man ako, syempre, bigyan ko ng saysay, may meaning. At least lumipad ako kasi gusto ko yung bansang to. Lilipad ako kasi gusto ko makita yung ibang kultura ng mga nakatira doon. Yung kultura dito, kultura doon. Gusto kong ma-experience yung culture nila. Diba? Oo. Hindi yung lipad ka, tapos pupunta ka dito, mangangampanya ka, kalayo-layo pa ng 2028, nauuna ka na. Pangit, diba? Continue. We'll get there later. Your state of mind right now? Maayos. Stable. Baka sila hindi. Express it. State of mind. Sabi ni Yusik Castro, maayos, stable. Ako din. Kung ako, tanongin ni Boy Abunda ganun, syempre, state of masaya. O naituwid mo yung mga baluktot na paniniwala. Di ba? Na ituwid mo yung paniniwala na Diyos daw si Kibuloy, nakakapagpahinto ng lindol. Di ba? Tapos anak ka ng Diyos, tapos nasa rehas ka. Di ba? At least naituwid natin na mali ang paniniwalang ganun. Pangalawa, yung sabihin mong wala siyang kasalanan, pero nakakulong. Di ba? Pero sa akin, ang saya, di ba? Wala kang iniisip na magbayad ka ng 16 na abogado kasi itatrial ka. Tapos, wala kang iniisip pagkagising mo sa umaga, ano kayang ulam ulit, baka pritong tuyo, pritong itlog. At least pagkagising mo, ano kayang palusot ko kung si Mary Grace Piatos, ano kayang ilalabas ko, sino kayang Mary Grace Piatos na tatayo dito, sa gagawa ba tayo ng Peking birth certificate katulad sa Peking pangalan na ginawa natin ganyan, di ba? At least yung isip natin maaliwalas, maganda, di ba? Continue. Or explosive. Explosive. You get into trouble because Ano daw? your state of mind right now. Maayos. Stable. Baka sila hindi. Expressive or explosive. Explosive. You get into trouble because of that. You're aware. Explosive daw. Ang expressive or explosive. Ako naman, para sa akin, yung si Claire Castro kasi explosive. Kasi siyempre natural,
pwede siyang ganyan kasi lawyer siya, alam niya yung batas eh. Ako dito ako sa expressive. Bakit mga kababayan? Kasi nga, di ba, kita nyo naman yung ginagawa natin. Oo. Di ba, kapag may nakita tayong mali, tayo naman kasi, pag si Claire Castro kasi, explosive kasi nga tinatanong siya, syempre yung mga sagot niya, laging pasabog yun, laging tirada. Kasi nga, ipagtatanggol niya ang administrasyon. Natural, sa administrasyon ka nagtrabaho, sa administrasyon ka kumikita, sa administrasyon ka kumakain, so ipagtanggol mo, kaya explosive talaga. Syempre, presidente eh. O, nasa mataas ka na position. So, explosive. Tayo, expressive lang tayo. Bakit? Kasi wala naman tayong power eh. Hindi man tayo katulad ng iba na ina-abuse yung power nila. Biruin mo, naging congressman ka, tapos hindi ka pumapasok, pero sumasahod ka. Diba? Biruin mo, naging vice president ka, binuto ka ng milyon-milyong minions, tapos nagjo-duty ka sa ibang bansa. Diba? Oo. Kaya expressive lang tayo. Continue. Not aware. Yun. Yun. I'm not Talaga, normal sa'yo yun. Yes, because whenever I know that what I'm talking about, kailangan ko siyang express. Otherwise, nasa dibdib ko lang siya, hindi ko masasabi sa ibang tao, di baliwala rin naman yung nasa isip ko. Diba? Tama naman mga kababayan. Kailan ka pa ba mag-express? Diba? Kung alam mo naman na mali, tapos meron kang pinanghahawakan, katulad sa amin, mga vlogger, mga content creator, social media influencer. So, anong silbi ng pagiging influencer mo kung hindi mo i-influence yan sa tao? Yung platform mo, YouTuber ka, vlogger ka, may mga nanonood sa'yo. So, pahalagahan mo, i-express mo kung ano yung tama. Reaksyonan mo, ituwid mo kung ano yung mali. Di ba? Continue. Person or broadcaster. Ay, mahirap. Siguro, sa ngayon, spokes. Do you feel sometimes that you were prepared for this position by you being a broadcaster? I think so. Meron na, no? And aside from that, siguro Tito Boy, being a trial lawyer, litigation lawyer, Tama. mas prepared ako, mas handa. Explainer or defender? Explainer. Matagal mong ginawa yun eh. Yes. Tama yan mga kababayan. Ako ganun din ako. Explainer si Claire Castro, explainer din tayo. Kita niyo naman, di ba mga kababayan? Yung mga bagay-bagay na mahirap mag-gets, ini-explain natin, di ba, na kadalasan napapansin ninyo. Di ba, nagbibigay ako ng example. Ganito, katulad niyan. Halimbawa, may mga katulad nung kay Guanzon, na sabi niya, ikasuhan mo ko, ganyan. Kasi pagdating natin sa korte, sasabihin ko sa korte na magpa-hair follicle test ka para mapatunayan natin na adik ka. Di ba walang ganun sa korte? Kaya nga ang sabi nga, unus probandi incumbent ikiset. So ibig sabihin, walang ganun na mga kababayan. So ikaw nag-akusa ka sa isang tao na addict siya, magpakita ka ng pruweba na may proof na addict siya. Kasi pagdating mo sa korte, hindi po gaganon ang korte na porkit inakusahan mong addict si Marcos, sasabihin ng korte, magpa-drug test ka para mapatunayan na totoo yung sinasabi ni Guanzon sa'yo. Hindi. Bago si Guanzon mag-akusa, meron na siyang na-i-present. Yeah? So ang tawag doon, unus probandi incumbent ikiset. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Ibig sabihin, explainer. Continue. Even in our show, during the usapang the Campanilla, lagi na explainer. Ang iyong ginagawa ay you would explain yung mga usaping legal sa lingwahe na naiintindihan ng sambayanan. Yes. Tama. Yun yung gusto ko. Mas Diba? pababa ko yung Diba? Kung ano yung style ni Claire Castro, ganun din ang sa akin. Ini-explain ko siya na mas mabilis maintindihan. Kasi kung mag-usap tayo dito about sa legal, about sa law, sila lang nakakaalam niyan eh. Yung mga abogado lang din. Tayo hindi naman tayo abogado, aralin natin. At kung ano man yung napag-aralan ko, i-share ko sa inyo. At kung meron mang mali, i-correction ninyo. Ganun yun, explainer ang tawag doon. Continue. Sana yung mga DDS ganyan, no? Diba? Hindi yung bobo na nga, magpaka-bobo pa. Walang ganun dapat. unawa. Tama ba? Yung malalim, mas iaangat ko para yung ibang tao na Nakakaintindi. hindi yung kaya nilang abutin. Yun yung mas gusto kong i-reach. Para mas maintindihan nila ano ba nangyayari. At Claire, napapakinggan kita noon sa LL. And you did it in a way without having to condescend. Eto, Tito Boy, siguro hindi ko alam kung matatandaan mo. You had this episode about Mo Kauson. And I know,
baka nga hindi alam ni Mocha Uson at that time na pinagtanggol ko siya. Mm. Remember yung episode nila na nagjo-joke sila about the sign language? And sabi ko sa DZMM, sa program namin, sabi ko, wala akong nakikita na minamaliit niya yung mga Person with disability. Kasi wala sila pinangalan ng tao. Tama Sabi nga naman. natin, nakikita natin sa movies, mga joke. Sa comedy. Iba nagpe-pretend na sa bulag. Iba nagpe-pretend na sa pilay. Di ba may mga ganyan mga kababayan nakikita natin sa mga comedy na movie na yung iba nagpe-pretend na bulag, pilay, minsan pepe, minsan ganyan. So di ba natatawa tayo? So as long as magaganyan ka, sign language ka, wala namang kang pinangalan ng tao, so hindi mo sila pinagtatawanan, hindi mo sila nilalait. Kasi nga wala ka namang binigkas na pangalan, no? Sabi nga ni Yusek Claire Castro as a trial lawyer, kung wala ka namang binigkas na pangalan, kasi ganito yan eh. Pag sinabi ko bang si Lustay magnanakaw, kakasuhan niya ako. Ngayon, hanapin niya muna yung pangalan na Lustay at kung kapangalan niya talaga yon, birth certificate na Lustay ang pangalan, pwede siyang magkaso sa akin. Pero kung hindi naman Lustay ang pangalan niya, wala siyang karapatan mag-file ng kaso kasi bakit siya bang sinabihan ko? Lustay ba ang pangalan niya? Kaya nga 'di ba na marami akong sinasabi, magkaso ka kung ikaw ang sinabihan ko. Kung binigyan ko naman ng alias, wala namang mukha, alias lang. Pag sinabi natin, si Lustay, gala ng gala, binoto ng sambayan ng Pilipino, tapos hindi nagtatrabaho sa Pilipinas, kundi nandun sa ibang bansa. Bakit? May pinangalan ba ako? Wala. Ganun yun, mga kababayan. So, walang problema. Continue. Wala natin. Sabi nga natin ko, at the time, kung si Dolphy ang gumawa niyan, papanoorin natin. Hindi natin kinukondena. So, yun yun. And then, when you heard that, you called up yung DCMM and sabi mo, i-guess natin si Atty. Clinton. Naalala ko yun. How far would you go to defend the president? Ayan. As long as we will be telling the truth. Hindi naman ako pwede magtanggol kung may ililihim tayo na mali. So, as long na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko. Hypothetical. Di ba? Narinig niyo, sabi ni Yusek Claire Castro. As long as nakikita niya ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol niya. Kahit ako, kahit sino sa amin mga kababayan. Nakita niyo noon, nung panahon na yon na si Romualdez ay hindi pa issue, hindi pa napasok sa mga ganyang kaguluhan. Di ba ipinagtanggol natin siya? Pero ngayon nung sangkot na siya sa mga ganyang kaguluhan, di ba? Mahirap naman kasi mga kababayan. Ipagtatanggol mo si ganito, ipagtatanggol mo si ganyan. Tapos nakita mo na may pagkakamali, laylo ka na. Laylo ka na. Pagpilitan mo pa rin. Katulad yan, hindi naman kasi tayo DDS eh. Kita na natin tagtag ka na ng ebidensya eh. Tinambakan ka na ng ebidensya. Tapos ipagtatanggol mo pa rin. Yung sabihin mong kinidnap pero binasahan ng Miranda rights. Diba? Yun ang mahirap eh. Di ba mga DDS, nakita nyo, sasabihin nyo, si Tatay Digong kinidnap. Saan ka nakakita ng kinidnap na halos araw-araw binibisita ng anak? Nakakausap ng anak. Kidnap ba yung ganun? Ang kidnap, hindi mo alam kung saan dinala, hindi mo alam kung sino ang kumuha. Yun ang kidnap. Pero kung araw-araw mo naman pwedeng puntahan, pwedeng kausapin, pwedeng bisitahin, hindi po kidnap nun. At Diyos ko, saan ka nakakita? Hinuli ng active personnel. Tapos kinidnap. Diba? Ganun yun. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president? I will tell you. That's not correct. That's wrong. Let's make an action on that. Do you have... Diba? Tama naman. Kung nakita natin na hindi na maganda ang ginawa ng Pangulo, kung sumubra na siya, abusing of power, may ginawa na siyang korupsyon, may ginawa na siyang katiwalian, hindi na maganda, laylo ka na. Kaya, huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo, sinampal ka na ng katotohanan, tinadtad ka na ng pruweba, tinadtad ka na ng ebidensya, itatrial ka na, tapos may mga bobo at tanga pa rin na sisigaw. Kahit nga kuutin mo yung butas ng puwet mo at ipasangal mo sa bunganga nila, ang sigaw nyo pa rin. Lustay, 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 lustay. Diba? Lustay, 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 lustay. Kita nyo yan?
Sabi nga ni Trillanes, kahit bumaril yan sa harapan ninyo eh. Ginawa nyo kasing santo. That kind of a relationship. Sasabihan ko po ang Pangulo. Nabibigyan ko po siya ng advice. Nasasabihan ko po at nakakapag-suggest po ako. Without him reacting, without him, reacting in a way that, you are his spokesperson and you should just be. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Kailangan po niya ng mga taong magbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Meron po ako isang example. Meron po isang naturalization na inihain. Halos lahat ng lawmakers ay aprobado. And then, alam ko na mukhang medyo hindi magiging maganda yung sitwasyon. So I told him, Sir, kindly review this bill. Ito naturalization, application for the naturalization, pending before the Congress at isasubmit sa inyo. Just try to study that. And he did. He vetoed it. After 3 months or 2 months, that person was accused of kidnapping. Diba? So nakikinig po ang Pangulo. Are you the first person or one of the first persons that he sees in the morning? Hindi po kailangan magkita po kami. Talaga hindi? Yes, hindi po. Minsan po nagte-text po ako sa kanya, ibinibigay ko sa kanya yung information, and minsan tatawag po siya. Okay. Ganun po. So pag when you do your gaggle, as it is called in the US, yung press briefings mo, kaya pala sinasabi mo, ito ang aking alam, ito ang stand ng presidente. Opo. Oo. Kasi may mga pagkakataon po, kaya minsan sabihin ko, I will get back to you, kasi hindi ko pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. O wala pa naibibigay sa aking addition. Kaya sa mga nagtataka, kung makapagtanggol daw si Yusek Claire Castro kay PBBM, akala mo daw jowa, akala mo daw asawa. Natural, trabaho niya yan eh. At saka, ito mga kababayan, pagkagising mo sa umaga, once na party ka ng media, oo, so titignan mo agad yung issue sa bansa. So syempre, mali issue sa bansa, mag-reflect sa president yan. So una, syempre titignan, alam nyo man yung mga reporter, magtatanong agad, Yusek, ganito, ganyan, ganon. Syempre, bago yan mag-press con si Yusek, pinag-usapan na nila ni PBBM yan. So kaya ang sagot ni Yusek, dire-diretso. Katulad sa atin, nagbablog ako. Do you think magbablog, magla-live ako, hindi ko pinapanood to? Pinapanood ko muna bago ko reaksyonan. Kasi bakit? On the spot? Kung si Sara on the spot nga, nawawala pag walang script, nagme-meltdown eh. Diba? Hindi ganoon mga kababayan. Pero minsan, pag ako naman, pinapanood ko lang sa title, alam ko na yung kwento eh. Kasi bakit, Diyos ko naman mga kababayan, sa tagal ba nating naging reactor, naging content creator, naging politics vlogger. Siyempre alam natin yung mga isyong ganyan, title pa lang alam na natin, kahit hindi natin panuorin lahat. Ganun yun mga kababayan. Bago magpe-press briefing yan, si Yusek dyan sa palasyo, pinag-aralan niya yan. Kaya nga, minsan di ba may reporter magtatanong, Yusek, anong masasabi mo? Ganito, ganyan, tapos magugulat ka, naglalabas ng picture, nakaprint. Ganito, kita nyo naman, ganyan, happy birthday. Ganito siya, di ba, inamin niya na nagburakot siya, di ba? Kaya magugulat kayo, may nakahandang bala di ba? May nakakahandagang papel, pinapakita agad, ganyan. Kasi pinag-aralan niya, bago siya humarap sa media. Ganun yun mga kababayan. Information. So, sasabihin ko po talaga outright na wala pa akong information. And because of this access to the president, wala kang mga nakakaaway. This is a snake pit. When people perceive someone, not necessarily you, as somebody who has access to power, who has access to the presidency, for example, kaiingitan ka. Wala po akong nararamdaman. Pero ito sa totoo lang mga kababayan, in fairness sa administrasyon ni Marcos ngayon, sabi ko nga sa inyo, may mga alitap-tap, may mga sources din ako. Never ako nakarinig na kiniinggitan si ganito, sinisiraan si ganyan, nag-aaway-away sila sa gabinete. Wala. In fairness sa Marcos administration, wala akong nakitang kinainggitan si ganito, sinisiraan si ganyan, sinisiraan si ganon. Wala. May nabalitaan ba kayo mga kababayan na maraming galit kay Yusek Claire, kaya liligwakin si ganon? Wala. Maliban na lang kay yung isang miyembro ng gabinete ni BBM na hindi pinapapasok sa press con.
Kasi nabubuisit si BBM ang nabuisit. Pero yung kapwa niya, cabinet member, wala. Wala akong nabalitaan sa miyembro ng gabinete ni PBBM na may ganyan. Yung mga sipsipan, yung mga inggitan, in fairness, wala. 'Di ba? May nabalitaan ba kayo mga kababayan na may galit kay Yusek, kaya tatanggalin si ganito kasi pinag-initan? Walang ganun. 'Di ba, Ma'am Lily Tonini, Lakers TV, hello po. Wala talaga, sa totoo lang. Ito ang maganda ha. Kasi nasa ano na yan nasa pamumuno kasi yan. Kung ang pinuno ng Pilipinas pinapahalagan bawat tao, 'di ba? What did they do to General Torre Ken? Actually, Ma'am Net Vlog, ganito yan Yung about kay General Torre, kung kaya siya'y tinanggal, kasi po, ganito po ang nangyari. Wala namang dun wala namang sipsipan doon na ganito ang gawin kay Torre, tanggalin kasi ipalit. Ang nangyari lang kasi kay General Torre, mga kababayan, halos kasi lahat ng mga under niya, kumbaga parang nagreklamo. Nagrereklamo kasi nga sa totoo lang si General Torre talaga ayaw niya ng palampalampa. Ngayon kung palampalampa ka, mapapahiya ka talaga sa kanya. Kasi alam niyo naman ang trabaho ng tao, mga kababayan, kung magaling kang magtrabaho, gusto mo malinis. Ayaw mo ng palampalampa. Kung alam mong madumi na yan, tanggalin mo na. So syempre yung iba dyan na hindi nakagustuhan yung patakaran ni General Torre, magrereklamo talaga. So the more ang sa atin kasi, mga kababayan, the more kasi, di ba, pag nag-eleksyon, kung sino yung maraming boto, siya talaga ang panalo. Di ba? So, pinagbubutuhan yun. So, ang nangyari kay General Torre, so maraming complaint. Oo. So, ang nangyari is, pinalitan siya. Kasi maraming complaint. Hindi siya pinagkaisahan. Ang lang kasi doon, maraming complaint. Kasi sa totoo lang, si General Torre, pag trumabaho talaga. Ayaw ng palampalampa. Gusto niya malinis, ayaw niya nung may mga alikabok pang naiiwan kung ikaw, sanay ka sa katamarang ganon, magrereklamo ka. Diba? Ganon talaga. Katulad kay ngayon, kay Trillanes. Do you think, kung ikaw politician na kurap, tatakbong presidente si Trillanes, susuportahan mo ba si Trillanes? Hindi. Bakit? Kurap ka si Trillanes galit sa kurap. Ganun yun, mga kababayan. Kaya isa yan sa pinaka-wrong mindset ng Pilipino. Kung merong mamuno na gusto ng disiplina at magaling dumisiplina, suportahan mo. Kasi kung ang pinuno mo walang paki sa'yo, walang mangyayari sa buhay mo. Kung meron kang pinuno na disiplinahin ka, ayaw mo ng magnanakaw, ayaw mo ng rapist, ayaw mo ng adik, ayaw mo ng kurap, ayaw mo ng mamamatay tao, suportahan mo yung ganyang pinuno. Pero kung ayaw mong sumuporta kasi siyempre adik ka nga, o bakit ka susuporta? O kurap ka nga, bakit ka susuporta? Ganyan po, mga kababayan. Marami kasing ganyan Oo. Continue. Kahit po ang ibang mga secretaries, nakakausap po kasi sila. May mga issues po kasi every briefing, may mga issues sila na kailangan ko sila. Alam niyo, sa totoo lang, sa miyembro ng gabinete ni PBBM, kaya walang inggitan. Kasi kung halimbawa, isa sa mga miyembro ng gabinete may problema, hindi nangingialam yung iba. Inaantay lang nila na si PBBM ang makabisto. Kasi kung makita mong may mali, tas sumbong ka kay PBBM. Nakita mo na naman yung isa may mali, sumbong ka kay PBBM. In the end of the day, ikaw yung tatanggalin ni PBBM. Hayaan mo na si PBBM ang makakita. Yan ang napansin ko sa gabinete ni PBBM. Hindi nila pinapakialaman yung bawat isa. Trabaho. Mind your own business. Yun ang napansin ko sa kanila. Di ba? So, ganun po yun, mga kababayan. Palpak mo yan. Problema mo yan. Ikaw na bahala magpaliwanag sa Pangulo niyan. Ganun yun. Ayaw kong mangialam dyan. Kasi kung ang bigat ng trabaho ko, tas manghihimasok pa ako sa palpak mo, paano naman yung trabaho ko? Maabirya, magkaroon pa ng abirya, madadamay pa ako. Mind your own. Ganun ang napansin ko, mga kababayan, sa gabinete ni PBBM. Alam niyo naman yan, si Ken pa ba? So yun lamang po mga kababayan yung ating reaksyon sa mga oras na yon. Diyan kayo si Claire